Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, pauna mensahe po ni Libra is for general life, and we have moon energy. Ayan. So, this is about intuition, following your intuition. May mga intuitive messages, nudges na pwedeng pinapadala sa inyong universe sa ngayon. At pakinggan ninyo or i-access ninyo yan because that's going to help you how you're going to navigate your life, no? At isa pa, dreams, no? This is also about dreams. Kaya baka ang iba sa inyo nananaginip lately or maybe mananaginip kayo the next few days. So make sure na you are paying attention to that, no? Lalo-lalo na sa mga elemento na nakita ninyo sa inyong panaginip. Make sure na isulat ninyo yan, i-take note ninyo kung ano man ang mga nakita ninyong elemento and i-google ninyo yan, i-search ninyo kung anong ibig sabihin, kung ano yung dream meaning ng mga elements na nakita ninyo sa inyong panaginip because that is your guide, no? Guidance yan sa inyo ng universe. At mag-iingat din po kayo, Libra, no? When dealings with other people around this time, make sure na hindi kayo agad-agad nagtitiwala. Wag agad ninyong ipagkakatiwala ang mga mahalagang bagay, mahalagang impormasyon. You need to be careful with the dealings with other people. You need to be careful of whom you trust. Then sa ngayon, Libra, because there is a deceptive energy surrounding you sa ngayon, no? Kaya mag-iingat kayo. Baka mayroong mga mambubudol dyan sa paligid ninyo or mayroong mga scammers dyan sa paligid ninyo. So, huwag kayong basta-basta magtitiwala agad, okay? So, sa inyong money, career, and finances, we have temperance. And you need to be patient, no? Magtatagumpay ka rin. You just need to be patient. Hindi mo pwedeng madaliin. Always remember, no, na lahat na nangyayari sa buhay natin is according to the divine will, according to the divine order and timing. Kaya kahit anong pilit natin, anong siksik natin sa gusto nating mangyari, it won't happen kung hindi pa yan parte ng divine plan or kung hindi pa yan parte kung wala pa siya sa divine timing, no? Kaya matuto tayong magpasensya, matuto tayong maghintay, you know, you need to be very patient sa ngayon. Huwag ninyong ipagsiksikan, no, kung ano man yung outcome na gusto ninyo kasi mas lalo lang yan madederail yung plano ninyo. Mas lalo lang magtatagal or mas lalo lang magkakaroon yan ng blockage, yung ganon. Kaya, be patient. Okay? You need to be patient. So, pagdating naman sa inyong relationships, we have King of Cups. So, maybe you are going to be dealing with someone, Cancer, Scorpio, Pisces, sign, you know, pwedeng ganon. Pwede rin na ang iba sa inyo rito, Libra, you're going to be more intuitive, more sensitive, diba? You're going to embody siguro the energy of the King of Cups na very magaling din siguro kayo na mag-advise sa ngayon. Pwede rin na baka yung person ninyo that you are dealing with is very lucky kayo kasi this could be someone a very emotionally matured person, very compassionate din siya, very loyal, at saka meron siyang tawag dito, malalim na pag-iintindi, no? So, kasi nga, talagang emotionally matured na siya. So, pwede rin na hindi lang emotionally matured, but also maybe your person or the person that you're dealing with dito is someone na, alam mo yun, baka matured na by age din, no? Kaya, maswerte kayo kasi yung parang napaka-maintindihin siguro ng taong ito sa inyo, no? Kung ito yung inyong person. But if you are, if you are also in a relationship na sa ngayon, baka ito na yung puntong masasabi ninyo na very stable na din, no? Yung inyong relationship, no? Sa taong ito, sa person ninyo. Siguro masaya, 'di ba? Masaya kayo, contented kayo, or alam mo yun, yung parang hindi kayo nagkakaproblema, ng madalas, hindi kayo nagkakaaway ng madalas. Kasi there is harmonious relationship ang sinishare ninyo ng inyong person. Kasi nga, napakalalim ng pag-iintindi, ng pasensya,
ng person ninyo, no? So, napakaswerte ninyo. So, tignan natin, kuha tayo ng clarifiers, kung ano pa mga mensahe para sa inyo. And, before I go on, no, I would like to say hi muna, shout out po sa ating beloved member na si At Maria Yui 3981. Maraming salamat po, Maria, for registering, no, sa ating channel. So thank you for your support. So yung I would like also to say thank you, no, sa mga nakapag-subscribe na. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So we have Page of Cups, clarifying the moon energy. So, sa Page of Cups, there is information, there is siguro invitation, ano pa ba, meron dito mga paparating na uh, balita, yung gano'n, no? And this could be related, no, sa mga okasyon. Baka meron kayong achievement, diba? So, pwedeng merong achievement dito at baka kayo ay matatawagan kasi i-congratulate kayo or pwedeng may imbitahan kayo sa selebrasyon ng inyong achievement, no? Baka kasi kasama kayo sa isang grupo, no, na nagkaroon ng tagumpay sa kung ano man ang ginawa ninyo, pwedeng related sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, baka kayo may ka-business partner, yung ganon, no? So, this could also be an invitation para sa isang social gathering na marireceive ninyo or pwede rin na imbitasyon ito para sa isang reunion, no? So, baka reunion ito ng hindi lang pamilya, kundi magkakaibigan or dati magkakatrabaho, yung ganon, no? So, sa Temperance, we have Four of Swords. Ayan. So, pahinga kayo, no? Magpahinga kayo kasi baka pagod na kayo. Hindi lang yung isip ninyo yung pagod, no? Baka emotional at baka pati yung physical body ninyo. Talagang kayo siguro napapagod na din. Marami na din kayong stress siguro. Kasi minsan kahit yung hindi stressed out yung katawan natin, kapag ang isip natin ay stress, maraming iniisip, maraming dinidiskarte, nadadamay na din ang katawan, 'di ba? Feeling natin pagod na din ang katawan natin. Kaya in this case, no, feeling ko yung mental stress ang meron kayo, nadadamay na lang yung katawan ninyo. Kaya parang wala kayong gana, 'di ba? Gumalaw, pagod kayo, exhausted kayo, yung gano'n. Kaya, you need to rest. Okay? You need to take a rest. You need to give yourself time para mag-rejuvenate at para mag-recuperate and mag-recharge. Alright? So, sa King of Cups, we have Ace of Cups. Wow. There's going to be full of joy and love, sa inyong relationship. Napakaganda kasi this is new beginning, no? So, siguro, ang iba sa inyo, magsisimula kayo ng bagong yugto sa inyong relationship. Pwedeng meron ditong renewal of vows, no? Baka mag-anniversary kayo at baka sa anniversary ninyo, magre-renew kayo ng vows or pwede rin, ang iba sa inyo is going to kung single pa kayo, no? Baka magsisimula kayo ng bagong love and romantic relationship. Pwedeng ganoon. Or baka ang iba sa inyo dito talaga, baka merong engagement or merong kasalang magaganap, no? So, good luck po sa inyo. So, tingnan natin kung ano pa yung inyong final message dito, Libra. Final message ninyo ay letting go. Ayan. So, this is surrendering, no? Kung alam ninyo, no, na despite all the effort that you've done, despite everything na ginawa ninyo, pero hindi pa enough, 'di ba? Hindi pa enough. Maaaring meron kayong baka meron kayong ginagawang efforts, lahat, no? Time, energy, binubuhos nyo na dito sa kung ano man itong pinagkakaabalahan ninyo. Pero talagang hindi siya nangyayari, hindi siya nag-unfold according to your will or according to your plan. So, baka kaya kayo mag-iisip na teka lang, parang may mali, diba? Parang baka hindi ito para sa akin. So, I'd rather surrender. I'd rather offer it to God, no? So, pwedeng gano'n na mangyari rito. Kaya, iaalay mo na lang sa universe, no? Kayo na lang po ang bahala sa akin. Kayo na lang ang bahala kung anong best para sa akin. No? Kaya iaalay mo na lang ito sa Panginoon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.